Maaari ba tayong tumayo para sa ating panalangin? Magandang araw sa inyo mga bata. Kamusta kayo? Ako nga pala, si Teacher Sheila. Maayos naman kung ganon. Bago kayo maupo, pakipulot muna ang anumang kalat sa inyong paligid at ayusin ang inyong upuan. At kapag maayos na, maaari na kayong maupo. So, sino-sino ang hindi nakapasok sa klase ngayong araw? Mahusay! Lahat kayo ay naririto. Bago tayo magsimula sa ating aralin, alamin muna natin ang ating tuntunin sa klase. Sino ang gustong magbasa ng ating tuntunin? Magaling! Mga bata, naaalala pa ba ninyo ang ating nakaraang aralin tungkol sa alamat ng Isla Bongo? Tungkol saan ang alamat na ito? Magaling! Ano ang mahalagang pangyayari sa kwento? Mahusay! Ibig sabihin, ipiniliwanag ng alamat kung paano nabuo ang lugar. So, bago natin simulan ang ating kwento, nais kong itanong sa inyo, sino sa inyo ang may kaibigang palaging nakakatulong sa inyo? Ano ang mga ginagawa nyo kapag magkasama kayo? Nakikita natin na ang tunay na kaibigan ay laging handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Ngayon, isipin ninyo, may dalawang hayop na matalik na magkaibigan. Ano kaya ang mangyayari sa kanila kung naglaro o nagpaligsahan sila nang hindi nag-iingat? Magiging maayos kaya ang lahat o magkakaroon ng problema? Mabuti, para masagot natin ito, pakinggan ninyo ang kwento ng dalawang magkaibigan, ang palaka at ang daga. Bago ang lahat, sino ang gusto magbasa ng ating layunin? Okay. Sa kwentong ito, makikita natin ang mga pangyayari, ang damdamin ng mga karakter, ang mga aral na matututuhan natin. Handa na ba kayo? Okay. So, pakinggan ninyo ng mabuti ang mga kwento at tandaan nyo ang mga tauhan, tagpuan at pangyayari. Unahin natin kilalanin ang mga pangunahing karakter, ang palaka at ang daga. Sila ay matalik na magkaibigan. Sa kwento natin na makikita natin kung paano nila hinaharap ang mga pagsubok, pati nga rin ang kanilang mga pagkakamali at hapang. Ang palaka at ang daga. Ang palaka at ang daga ay matalik na magkaibigan. Ang tawag nila sa isa't isa ay Manayu o Mayumi. Sa kanilang magandang pagsasama, nakaisip ang daga na sila ay magpaligsahan sa paglundag upang malaman kung sino sa kanila ang pinakamataas lumundag. Doon sa bahay ni Walu, aakyat tayo at lulundag. Umakyat sila sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Ang unang lumundag ay ang daga at sumunod ang palaka. Ngunit nang lumapag ang palaka, nabali ang kanyang paa. Nag-alala ang daga at ang sabi, "Nakakaawa ka naman, nabali ang iyong paa. Halika, kakargahin kita sa likod ko at hahanap tayo ng manggagamot." Hindi nagtagal, dumating sila sa isang lugar na may isang matandang babaeng gumagamas ng damo. "Ale, maaari mo bang ayusin itong nabaling paa ni Manayu?" Pag-alis ng daga, kumuha ang matandang babae ng sibuyas. Binalot niya ang palaka sa dahon. Inihaw niya ito at kinain.
Kinaumagahan, bumalik ang daga. Hindi ko naayos ang paa niya dahil kinain ko na siya kahapon. Wika ng matanda. Nalungkot at nagalit ang daga. Inimbita ng daga ang iba't ibang hayop, kagaya ng pukyutan, langgam, linta, alupihan, at ahas. Nilusob nila ang bahay ng matanda. Kinagat siya ng mga hayop at namatay ang matanda. Natutunan nila na ang kasamaan ay may kapalit at ang tunay na kaibigan ay dapat pinapahalagahan. So nabali ang paa ng palaka. Ano kaya yung nangyari sa palaka matapos siyang tumalon? Paano kaya maramdaman ng daga nang makita niyang nasaktan ng kaibigan niya? Ano ang gagawin mo kung ikaw ay katulad ng daga sa ganitong sitwasyon? Ngayon, ano ang masasabi niyo sa buong kwento? Ano ang mga aral na maaari nating matutunan? Tama, at higit sa lahat ang halaga ng pagkakaibigan at pagtutulungan sa harap ng pagsubok. Ngayon class, magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa maliit na grupo. So magbilang tayo ng 1 hanggang 4. So lahat ng number 1, number 2, number 3, and then number 4. Ayan. So magbasa at unawain ang bawat paper strip. Mag-usap sa inyong grupo at ayusin ang mga pangyayari mula sa kwento ng palaka at ang daga. Mula sa unang nangyari hanggang sa huli habang nakikinig sa opinyon ng bawat isa. So, maaari niyo bang basahin ang panuto ng tahimik? Yan. So, sa bawat grupo ay bibigyan ko ng mga pangyayari mula sa kwento ng palaka at ang daga. So, ang gagawin nyo ay aayusin nyo ang mga pangyayari mula sa unang nangyari hanggang sa huli. Kapag tapos na kayo, itaas ang kamay, mayroon kayong 5 minutes para gawin ito. Ano sa tingin nyo ang unang nangyari? Bakit ito ang nauna? Sigurado ba kayo? Sige class, tignan natin kung tama ang pagkakasunod-sunod ninyo. Ano ang unang nangyari sa kwento? Ano naman ang sumunod? Ano ang huling nangyari? Ngayon class, mag-isip tayo. Bakit nasaktan ng palaka? Ano ang dapat ginawa ng daga? Ano ang tamang paraan ng pagtulong sa kaibigan? Kung kayo ang daga, ano ang gagawin nyo para tulungan ang kaibigan nyo? Ngayon, bibigyan ko ulit kayo ng isang gawain. Ito ay tungkol sa pagiging mabuting kaibigan. Tapusin nyo ang pangungusap. Nalungkot ako ng masaya ako kapag ang tunay na kaibigan ay tinutulungan ko ang kaibigan ko sa pamamagitan ng maaari nyo itong sagutin sa inyong papel. Pwede rin kayong gumuhit kung gusto nyo. Mayroon kayong 10 minutes. Sino ang gusto magbahagi ng sagot? Mahusay! Maganda ang sagot mo. Tama, ganyan ang mabuting kaibigan. Sa class, ano ang natutunan natin tungkol sa pagkakaibigan? Kung ang kaibigan nyo ay may problema, iiwan nyo ba siya? Ano ang gagawin ninyo? Tandaan class, ang tunay na kaibigan ay hindi lang kasama sa saya. Nandun din siya sa oras ng problema.
Taas ang kamay kung kayo ay mabuting kaibigan. Okay, so simula ngayon, mas gagalingan pa natin ang maging mabuting kaibigan. Ngayon mga bata, naintindihan na natin ang kwento at ang aral nito. Ngayon naman ay susubukan natin ang inyong pagiging malikhain. Paano kaya kung kayo ay gagawa ng wakas? Magiging pareho kaya o iba? Para sa ating ikatlong gawain, kayo ay gagawa ng sarili niyong wakas ng kwento sa pamamagitan ng pagguhit. Narito ang panuto. Ang gagawin niyo ay gumuhit sa inyong common bond ng sarili niyong ending ng kwento, ang palaka at ang daga, at maaari ninyong baguhin ang nangyari sa kwento kung gusto niyo. Pagkatapos, maging handa dahil may ilang magbabahagi ng kanilang ginawa. Naiintindihan ba ang gagawin? Ano nga ulit ang gagawin ninyo? Sa inyo iguguhit? Maaari na kayo magsimula. Tandaan, gumuhit ng sarili ninyong wakas ng kwento at ipakita kung paano ninyo gustong matapos ang kwento ng palaka at ang daga. Mayroon pa kayong 10 minuto. Siguraduhin malinaw ang iyong guhit at may kaugnayan ito sa kwento. 5 minuto na lamang mga bata. Pagkatapos ng inyong gawain, time is up. Pakitigil na ang pagguhit at ihanda ang iyong output para sa maikling pagbabahagi. Okay, so bago tayo matapos class, mayroon tayong huling gagawin. Ito ay tinatawag na Friendship Flower Promise. So gusto kong isipin ninyo ang inyong mga kaibigan. Isipin nyo kung paano nyo siya matutulungan, mapapasaya. Narito ang panuto. Bibigyan ko kayo ng isang papel. Ito ay hugis dahon. At sa harap lang ang iyong pagsusulatan at sa likod. Isusulat nyo ang pangungusap na ito at kumpletuhin nyo. Okay, so walang maling sagot basta galing sa puso. So, sino ang gustong magbasa ng kanyang friendship promise? Mahusay. Napakaganda ng pangako mo. Tama yan. Ganyan ang tunay na kaibigan. Ngayon, class, hawakan nyo ang inyong mga papel. At sabay-sabay nating basahin. Pangako ko bilang kaibigan ay... So, tandaan niyo, class, ang tunay na kaibigan ay hindi nananakit, hindi nangiiwan at laging handang tumulong. Handa na ba kayo maging mabuting kaibigan araw-araw? Mahusay! Okay, sa isang malinis na papel, basahin ang bawat tanong dito at piliin ang titik ng tamang sagot. Para sa ating takdang aralin, sagutin ang tanong sa 2 hanggang 3 pangungusap. Ano ang paborito mong bahagi ng kwento at bakit mo ito nagustuhan?